Ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi matutumbasan ng libu-libong klase ng pag-ibig mula sa mga taong dumaraan lang sa buhay natin. May mga magulang na kaya tayong tanggapin maging sino man ang gustuhin natin sa buhay. Ikaw, kabarangay, meron ka bang magulang na walang kondisyon ng pagmamahal sa'yo? Dear Papa Dudut, bago po ako magpakilala ay hayaan niyo po muna akong bumati ng isang magandang tanghali sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS at sa mga kabarangay nating avid listener ng inyong programa. Sana po ay nakarating sa inyo ang sulat kong ito at fan na fan po kasi kami ng Barangay Love Stories. Lalo na ang lola ko na lagi nakatune in sa radyo tuwing tanghalian para mapakinggan kayo. Ako nga pala si MJ, hindi ko po totoong pangalan. Isa po akong babae at taga Maynila ako, Papa Dudut. At kasama ko sa bahay ang pamilya ko. Isa po akong bisexual o yun bang nagkakagusto sa parehong kasarian pero mas attracted po ako sa kapwa ko babae. Sa mata ng iba, maraming nag-aakala na straight ako kasi babaeng babae raw po ako sa datingan ko. Hindi nga raw po halata na baliko ako. Gusto ko pong i-share sa mga kabarangay natin ang kwento ko na magsisimula noong college pa lamang ako. Yun din po ang panahon na confused o nalilito pa po ako sa sexual orientation ko. May babae po akong nagustuhan na ang pangalan ay Riri. Classmate ko siya, Papa Dudut. Pero una muna kaming naging mag-best friend at pareho kaming first year ng panahon na yon. Si Riri po yung tipo na palaayos ng sarili. Maya't maya akong tumingin sa salamin para i-check ang mukha niya at mag-retouch. Kung tawagin siya ay Kikay, samantalang ako ay saktong punas lamang ng panyo para matanggal ang mantika sa aking mukha. Oily face kasi ako tapos ang init pa sa Pilipinas. Pero hindi naman po ako nagrereklamo. Siguro ay na-conscious lamang ako sa sarili ko noong nakilala ko si Riri. Kumbaga hinangaan ko siya at kung paano niya ayusin ang sarili niya para mas lumabas ang angkin niyang kagandahan. Kaya naman noong nag-second year college kami ay kapansin-pansin ang biglang pag-glow up ko dahil natuto na rin po akong mag-ayos sa wakas. Gumamit ako ng mga sabong nakakaputi at natuto akong manamit ng maayos. Dahil dito ay nadagdagan tuloy ang kumpiyansa ko sa sarili at mas lalo akong hinangaan si Riri. Hindi po alam ni Riri ang feelings ko sa kanya noon, Papa Dudut, kasi never ko naman pong inamin sa kanya simula first year college kami. Kahit pasaring ay hindi po ako nagsasabi. Sa katunayan, may mga nakaka-MU akong lalaki noon at nanliligaw sa akin pero hindi ko po sila pinapatulan. Nagkakagusto ako sa kanila pero hindi kasing lalim ng pagkagusto ko kay Riri. Kaya isang araw noong summer break ay naglakas loob akong aminin sa kanya ang feelings ko. Pero sinegundahan ko kaagad yon ng birong baka nami-miss ko lamang siya kasi bakasyon. At dahil best friends naman po kami ni Riri ay walang nagbago sa turingan namin sa isa't isa. May jowa rin po si Riri noon, Papa Dudut. Kaso ay nag-break po sila at ako po ang nag-comfort sa kanya, Papa Dudut. Ri, huwag ka na umiyak. Tama na yan. Sinasayang mo lang luha mo sa tukmol na yun eh. Masakit lang kasi yung paghihiwalay namin.
Buong akala ko okay kami tapos hindi pala. Siguro kasalanan ko talaga kaya siya naghanap ng iba. Sira, wala kang kasalanan. Kung meron man, siya ang dapat sisihin kasi hindi siya nakontento sa'yo. Hindi ko talaga matanggap na pinagpalit ka niya tapos iniwang ka lang ng basta-basta. Ang bait-bait mo kaya tapos ang ganda-ganda pa. Thanks, MJ. Pinagaan mo ang loob ko kahit paano. Sabi naman sa'yo tama na sa kakaiyak. Hindi niya deserve ang mga luha mo, girl. Siguro nga pero anong magagawa ko? Nagmahal lang naman ako eh. Nandun na tayo sa minahal mo siya. Walang masama dun. Sa totoo lang, bilib nga ako sa pagmamahal mo sa kanya kasi bihira na lang yung ganyan. Yung bang loyal ka sa isang tao, tapos sisirain lang niya yung tiwala mo. Ang malala pa, ipagpapalit ka sa iba. Siya talaga may problema sa inyong dalawa, hindi ikaw. Sabi ko nga, di ba, ang bait mo na, maganda ka pa. Baka naman sinasabi mo lang yan kasi mag-best friend tayo. Hindi no, kilala mo ko, hindi ako bolera. Kaya umasa kang totoo mga sinasabi ko. At hindi yun magbabago kahit tumanda pa tayo. Para sa akin, mabait ka pa rin at maganda. Thanks ulit. Malungkot ka pa rin? Namimiss ko kasi siya eh. Ikaw ba, namimiss niya? Aray, ang sakit naman nun. Yaan mo na kasi siya. Baka nga hindi ka iniisip nun kasi masaya na siya sa iba. Naiyak ulit tuloy ako. Ikaw kasi eh. Ay, sorry naman. Pero sige, kung yan ang makakapagpagaan sa loob mo, umiyak ka na. Pero last mo na yan ha. Dapat pagkatapos niyan, simulan mo nang mag-move on. Hindi ko alam kung kaya ko, MJ. Hanggang ngayon kasi, nasasaktan pa rin ako sa breakup namin. Kayanin mo. Hindi pwedeng i-delay mo ang happiness na pwede mong maranasan kapag nakapag-move on ka na sa kanya. Oo, hindi instant na magiging okay ang lahat pero nandito naman ako eh. Willing ako makinig sa mga kwento mong nakakaiyak hanggang maging okay ka na. Gagawin mo talaga yon? Hindi ka magsasawa? Oo no, hindi ako magsasawa. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Tsaka ano pa't magkaibigan tayo kung iiwan lang din pala kita sa mga panahon na kailangan mo ko, di ba? Eh di hindi na ako naiba dun sa ungas na ex mo. Hay nako, sarap talagang paduguin ang mukha ng taong yun. Gusto mo iganti kita sa kanya kapag nakita ko siya? Ayos lang naman. Wag na. Naniniwala naman ako na hindi kanya katulad kaya hayaan na lang natin siya. Sabi mo nga, hindi ko pwedeng i-delay ang happiness na pwede kong ma-experience pag nakapag-move on na ako. Kaya hindi na rin natin siya pag-aaksayahan pa ng panahon kasi masisira lang araw natin. Tama. Ganyan dapat. Salamat kasi nandyan ka para magpaalala. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, MJ. Sus, ikaw naman, wala yun. Ano ka ba? Basta, dito lang ako sa Gedli pag kailangan mo ko. Pangako, nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi ako mawawala, hindi kita iiwan. Kung close na po kami dati ay mas naging close pa po kami ni Riri matapos ang breakup niya noon, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay tuluyan na nga pong nahulog sa akin ang loob ng kaibigan ko. Hindi ko na rin po ikakaila na lalong nabuhay ang feelings ko sa kanya ng panahon na yon. Para sa akin ang kapal naman ang mukha ng nakarelasyon niya para iwanan at saktan siya. Hindi po deserve ni Riri ang ganong klase ng sakit kasi para sa akin ay siya yung klase ng babae na dapat ay minamahal at inaalagaan. Kaya nang muli kong aminin ang feelings ko sa kanya ay naging kami na po. Si Riri po ang first girlfriend ko, Papa Dudut, at masaya ko sa relasyon naming dalawa. Sa kanya ko po naramdaman ang totoong happiness and love, hindi ko naramdaman sa mga lalaking nagustuhan ko, pero hindi ko naman nakarelasyon. Tumagal po ng 2 years ang relationship namin ni Riri hanggang sa dumating ang araw na sinubo kami ng panahon. Yun po yung madalas na kaming nag-aaway dahil sa pagiging selosa at demanding ko. Dumating din sa point na gusto ko nang maging legal sa pamilya niya. Kasi sa loob ng 2 taon na yon ay
nanatiling sekreto sa side niya na magkasintahan kaming dalawa, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na oh? Sorry, may tinapos pa kasi ako sa bahay. Alam mo namang hindi ako pwedeng umalis basta-basta. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang sabihin mo nagpapalusot ka lang. Lagi mo naman dinadahilan yung pamilya mo eh. Anong sinasabi mong nagpapalusot lang ako? Totoo naman na marami pa akong ginawa sa amin kaya hindi ako agad nakaalis. Nakakarindi na kasi. Paulit-ulit ka na lang na may ginagawa tuwing magde-date tayo. Kaya di na natin nasusulit yung mga araw na magkasama tayo kasi lagi kang late. Palaging may ganyang eksena. Madalas din na may mangyari sa inyo kaya kailangan mong umuwi ng maaga. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka panganay. Hindi mo alam yung responsibilidad ko sa buhay at bahay namin. Alam ko namang breadwinner ka. Lagi mo kayang binibida yan sa akin. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na may girlfriend ka rin. Hindi naman fair na palaging pamilya mo lang ang iniintindi mo. Paano naman ako? Ha? Anong paano ka naman? Diyan ka magaling sa maang-maangan portion. Akala ko ba naiintindihan mo ang sitwasyon ko? Tapos ngayon sa'yo pa talaga manggagaling yung salitang yan? Makakawalang gana ka, alam mo ba yun? Ikaw pa talaga ang nawala ng gana ha. Ikaw na nga tong late dumating sa date natin ngayon tapos ganyan pa ugali mo. Nagsorry na ako, di ba? Hindi ko naman kontrolado ang sitwasyon eh. Hindi ako bingi, wag kang sumigaw. Baka pagchismisan tayo ng ibang tao. Naririnig ko sinasabi mo. Ngayon naririnig mo na. Kanina parang hindi mo ako pinapakinggan kasi kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Dinamay mo pa pagiging breadwinner ko. Palibhasa, bunso ka. Sarili mo lang ang iniisip mo kaya hindi mo nararanasan ang problema ng mga panganay na tulad ko. Ay, okay, sorry na. Pero intindihin mo naman sana yung side ko. Ano pa bang hindi ko naiintindihan? Gusto ko lang i-prioritize mo rin ako, Riri. Pakiramdam ko kasi naiitsipwera na ako sa buhay mo dahil sa pamilya mo at trabaho mo eh. Eto pa, girlfriend mo ako pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako pinapakilala sa mga magulang mo. Ikaw nga, kilala ka na sa bahay namin eh. Alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Tsaka nag-usap na tayo na darating din tayo sa point na masasabi ko rin sa parents ko na hindi lang kita basta kaibigan, na girlfriend kita. Pero hindi pa ngayon yun. Ang labo mo naman kausap. Ikaw ang malabong kausap. Ba't ba parang nagiging demanding ka na? Pinipressure mo na ako. Naiinip lang ako. Alam mo kung ganyan ka ng ganyan, wala nang mangyayari pa sa relasyon natin. Mabuti pa siguro maghiwalay na tayo. Ano? Riri naman! Hiwalay ka agad? Sige na, uwi na ako. Riri, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Tapos na tayo, MJ. May gagawin pa kasi ako sa bahay namin. Tutulungan ko pang maglabas si nanay kaya mauuna na ako sa'yo. Riri, please! Wag mo naman akong iwan dito! Riri, sandali! Hindi ko po inakala na ang masaya naming pagsasama ni Riri ay mauwi din pala sa hiwalayan. Napaka-unfair ni Riri kasi hindi man lang niya inisip yung 2 taon naming relasyon para makipaghiwalay siya ng gano'n na lamang. Kulang na lamang ay masiraan ako ng ulo, Papa Dudut, lalo pa at hindi ko alam i-handle ang sakit na nararamdaman ko ng panahon na yon. Ayoko pong mawala sa akin si Riri kaya pinakiusapan ko po siya na ayusin namin ang relasyon namin pero ayaw na po niya talaga. Sa kabila nito ay hindi ko pinakinggan si Riri. Sa halip ay hinabol ko po siya maging sa pinagtatrabahuhan niya, Papa Dudut. Bali ang siste ay palagi ko siyang inaabangan sa workplace niya tuwing uwian para kausapin sana pero naiirita lamang siya sa akin kapag nakikita niya ako. Sinabi ko po na willing akong mag-adjust ng ugali, wag lamang niya akong iwanan pero buo na po talaga ang desisyon niya na maghiwalay na kami ng landas. Hindi na raw po kasi nagwo-workout ang relasyon namin. Kaya lang makulit talaga ako at matigas ang ulo ko at hindi marunong umintindi sa kagustuhan ni Riri. Lalo ko siyang kinulit hanggang sa napilitan na pong lumapit si Riri sa pamilya ko at nakiusap sa kanila na patigilin na ako sa paghahabol sa kanya, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At tampo na nararamdaman ko ng mga panahon na yon ay dahil sa paghihiwalay namin ni Riri ay napalitan naman ng matinding galit at hinanakit. Hindi niyo rin naman ako masisisi bagaman walang perpektong relasyon ay palagi naman po naming nalalampasan ni Riri ang mga gusot sa pagsasama namin noon dahil maintindihin po akong tao. Sa katunayan, noong may nagawa siyang mali sa relasyon namin ay hindi ko siya iniwanan. Nagstay ako at sinubukang buuin ulit ang tiwala ko sa kanya para bumalik kami sa dati. Tapos nung ako naman nang naging toxic ay iniwan agad niya ako. Alam kong unfair ang realidad. Kaya nga ang sakit-sakit at sobrang sama ng loob ko sa kanya. Dahil sa mga naranasan kong yon ay nagsimula akong kainin ng depression. Simulan, noong iwan ako ni Riri ay hindi na po ako pumasok sa trabaho, Papa Dudut. Puro lang po inom ng alak ang inatupag ko kasama ang mga barkada ko. Nagsimula na po akong hindi umuwi sa amin at mas madalas na natutulog sa ibang bahay. Hindi po katakataka na labis pong nag-alala sa akin ang tatay ko lalo na't unti-unti nang nalayo ang loob ko sa kanya. Kaya nga isang araw nang himalang nasa bahay ako at kasabay kong kumain ng tanghalian ng tatay ko ay sinamantala na niya ang pagkakataon para kausapin ako ng masinsina noon, Papa Dudut. MJ nak, pwede ka bang kausapin ng tatay? Tungkol po saan, Tay? Napapansin ko kasi na madalas kang wala sa bahay natin. Ngayon ka lang umuwi kaya hindi na ako nagdalawang isip na sabayan kang kumain. Namimiss na kasi kita anak. Sorry po, Tay. Saan ka ba natutulog pag wala ka rito? Okay ba yung mga pinupuntahan mo? Sa mga kaibigan ko lang naman po. Huwag po kayong mag-alala, safe naman po ako kasama sila. Ah, ganun ba? Mabuti naman kasi hindi ko alam kung saan kita hanapin kung sakali eh. Anak, ayos ka lang ba? Tay, ang totoo, hindi po ako okay. Dahil ba sa paghiwalay niyo ni Riri? Opo eh. Hanggang ngayon hindi ko pa rin po kasi matanggap na iniwan niya ako. Naayaw na niya sa akin. Hindi naman po ako masamang tao. Oo, may times na nag-aaway kami pero ginagawa ko naman ang lahat para intindihin ang sitwasyon para magkaayos pa rin kami. Pero sa dulo, iniwan pa rin niya ako. Nakikita ko naman ang mga effort mo sa relasyon niyo ni Riri. Pero meron din kasi siyang responsibilidad. Siguro hindi ikaw yun sa ngayon. Kasi ang focus niya muna yung pamilya niya. Yun nga po masakit, Tay. Akala ko kasi magiging okay kami kapag pumayag akong isikreto niya sa parents niya yung relasyon namin. Lalo na't hindi pa kami graduate nun. Kaso nakapagtapos na kami at nakapagtrabaho, ganun pa rin. Nakatago pa rin ako tsaka isa pa rin akong isang malaking sikreto. Tapos ngayong hiwalay na kami, parang wala man lang kaming pinagsamahan. Ganon-ganon na lang niya tinapon at kinalimutan ng lahat. Ang unfair naman po para sa akin nun, Tay. Unfair nga. Pero hindi naman natin kontrolado kasi ang mga mangyayari. Lalo pag ginawa mo naman ng lahat para isalba ang relasyon nyo. Saka pipilit mong ayusin ang lahat, mas lalo lang kayo nagkasiraan ni Riri. Lalo lang niyang gustong lumayo sa'yo. Hindi ko na nga po kasi alam ang gagawin ko eh. Hindi ko po alam kung paano patitigilin yung sakit na nararamdaman ko. Anak, nandito lang ako para sa'yo. Kapag malungkot ka o nasasaktan, huwag kang mahiyang lumapit sa amin at magsabi. Hindi ka namin huhusgahan. Nandun na tayo sa walang madaling solusyon para mawala ang sakit na nararamdaman mo. Pero tandaan mo, responsibilidad mo magpatuloy sa buhay kahit naghiwalay na kayo ni Riri. Huwag mong hayaang tumigil ang ikot ng mundo mo. Kasi hindi ka naman mag-isa. Kasama mo kami. Oo, iniwan ka na ni Riri. Pero nandito naman ako at mga kapatid mo. Pati ang nanay mo na nasa langit. Sigurado hindi rin papahuli sa pagsuporta sa'yo. Tay naman eh, lalo tuloy ako nag-i-emosyonal nung binanggit niyo si nanay. Totoo naman eh. Ganon ka kamahal ng nanay mo. Tay, gusto ko po sana mag-sorry kasi masyado ako nag-focus sa sarili ko.
Hindi ko kayo naisip. Nakalimutan ko may pamilya pala ako na nag-aalala sa akin ng husto. Nako, alam mo, kulang na lang masira na ako ng ulo sa kaiisip kung nasan ka o kung ligtas ka ba sa mga pinupuntahan mo. Ay, MJ anak, wala na ang nanay mo. Ayoko namang pati ikaw mawala rin sa akin. Kaya sana naman, umuwi ka pag aalis ka. May uuwihan ka naman May pamilya ka. Hindi ko po akalain na may ganong klaseng sentimiento ang tatay ko tungkol sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko pong nalungkot ako kasi hindi ko akalain na naaapektuhan na rin pala siya sa mga pinaggagawa ko. Mabait at masipag pong tao ang tatay ko at simula nang mamatay ang nanay namin ay wala na siyang ibang inatupag kundi ang magtrabaho para mabuhay kaming magkakapatid at mapagtapos kaming lahat sa pag-aaral. Isa pong padjak driver si tatay, Papa Dudut, at proud po ako sa trabaho niya kasi hindi siya gumagawa ng masama para kumita ng pera. Mas lalo ako naging proud sa kanya nang mapagtapos niya ako sa pag-aaral. Kaya nga parang may libo-libong karayom ang tumutusok sa puso ko nang kausapin niya ako at pakiusapan na umuwi na sa amin. Yun po ang naging inspirasyon ko para ayusin ang sarili ko, Papa Dudut. Nagsimula po akong gumising sa umaga na nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa akin at sa pamilya ko. Naghanap din po ulit ako ng trabaho. Nakapasok naman ako sa isang BPO company bilang call center agent. Simula noon ay nakapag-provide na po ako sa amin at masaya ako na nabawasan na ang alalahanin ng tatay ko sa mga gastusin sa bahay. Hindi naglaon ay unti-unti ko rin pong nahanap ang mga piraso ng sarili ko na nawala dahil sa pagkabigo ko sa pag-ibig. Dahil ito sa pamilya ko na nagmamahal sa akin lalo na sa tatay ko, Papa Dudut. Sa loob ng 2 taon sa pagtatrabaho, sarili at pamilya ko po finokos ang lahat. Hanggang isang araw ay naisip kong sumubok ulit na pumasok sa isang relasyon at doon ko na nga po nakilala si Nida. Matapos ko mag-install at tumambay sa isang dating app. Bisexual din po si Nida katulad ko, Papa Dudut. Nag-click kami kaagad kasi maayos naman siyang kausap. Nag-decide kaming magkita for the first time at may nangyari sa amin. Pero kinatagalan ay meron po siyang inamin, Papa Dudut. Kailan pa naging kayo? Medyo matagal na. Hindi pa kita kilala nun. Nida naman! Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala? Sorry, pero hindi ko naman sinasadya na itago sa'yo yung totoo Kaya nga sinasabi ko na sa'yo ngayon. Wow ah! So gusto mo mag-thank you pa ako sa'yo na umamin ka sa pagiging two-timer mo? MJ, huwag ka namang ganyan. Anong gusto mo maging reaksyon ko? Magtatatalon ako sa tuwa kasi may nangyari sa atin? Ewan ko sa'yo, Nida! Pero pareho naman nating ginusto yung nangyari, di ba? Nandun na tayo sa pareho nating ginusto to. Pero buong akala ko single ka kaya ayos lang sa akin na may mangyari sa atin. Single ako kaya ako nag-install ng dating app kasi handa na ako ulit pumasok sa relasyon. Kaya lang ang laking gulo pala nitong napasukan ko nang dahil sa'yo. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Totoo lahat ng ipinakita at pinaramdam ko sa'yo simula nung nagkakilala tayo. Maliban na lang sa hindi ko kagad nasabi sa'yo na may ka-LDR ako. Doon mali ako ron. Kaya sorry ulit. May dahilan naman ako kaya ako nagawa yun. Sige nga, ano yung sinasabi mong dahilan? Ayoko mawala ka sa akin. Ayoko lumayo ka sa akin kapag nalaman mong may girlfriend ako. Mahalaga ka na sa akin, MJ. Alam mo yan. Kung mahalaga ako sa'yo, hindi mo ako lolokohin. Mabuti na lang pala hindi pa ako hulog na hulog sa'yo kasi kung nagkataon na naging tayo tapos malalaman kung may karelasyon kang iba, baka mapatay pa talaga kita. Sobra ka naman. Hindi yun sobra kasi normal na reaksyon lang yun ng taong niloko.
pwede naman nating kalimutan ang lahat at magsimula ulit, di ba? Anong mag-uumpisa ulit ang pinagsasasabi mo? Naisip ko lang na wala namang mawawala sa atin kasi pareho naman tayong babae. Hindi kita mabubuntis kaya pwede tayong mag-umpisa ulit. Pwede nating ipagpatuloy yung pagiging magkaibigan natin. Ewan ko sa'yo. Parang di ka nakasakit ng damdamin ah. Kaya nga nagsorry na ako, di ba? Itatapon mo na lang ba basta ang pinagsamahan natin? Parang hindi naman yata patas yun. Hindi ba mahalaga sa'yo yung friendship na nabuo natin? Ayaw mo na ba ako maging kaibigan? Siyempre gusto. O, kita mo na? Kaya nga makinig ka sa sinasabi ko, MJ. Kalimutan na natin ang nakaraan at magsimula ulit tayo ng panibago. This time, pinapangako ko na wala na ako itatago sa'yo. Promise yan, kaya hindi mo na kailangan mag-alala, okay? Okay. Pangako mo yan ah. Oo naman. Paano yung jowa mo? Hayaan mo na siya. LQ kami ngayon, tsaka ikaw ang gusto kong kasama, hindi siya. Papadudot, doon ko po na-realize na sobrang laki po pala ng impact ng naging breakup namin ni Riri sa buhay ko. Kasi hindi ko po kayang mawala sa buhay ko si Nida kahit na harap-harapan niya akong niloko. Alam ko po na hindi tama na tanggapin ko pa rin siya sa buhay ko dahil nagsinungaling siya sa akin. Ibig sabihin ay sinira na niya ang tiwala ko pero may parte sa akin na natatakot maiwan dahil pakaramdam ko ay magsisimula na naman ako sa wala, papadudot. Sa maikling panahon matapos kong makilala si Nida ay natutunan kong ibigay sa kanya ng buong buo ang sarili ko. Ang tiwala ko, ang puso at katawan ko. Kapag nawala siya ay baka hindi ko po kayanin. Alam ko na marami sa mga kabarangay natin ang maiinis sa akin at sasabihin na napaka-rupok, tanga, walang bait sa sarili. Pero kapag kayo po ang nasa sitwasyon ko ay tiyak na gagawin nyo rin ang ginawa ko. Minsan madali lang sa ating humusga kasi hindi natin nararanasan ang eksaktong pakiramdam ng isang taong dumaraan sa isang sitwasyon na katulad ng sakin. Kaya sana'y maging sensitive po tayo dahil may feelings din naman ang mga katulad namin. Yun po ang eksaktong pakiramdam ko noon, papadudot, na siyang nagtulak sa akin para wag pakawalan sa buhay ko si Nida. Sumabay pa na natanggal ako sa trabaho ko noon sa BPO kaya sumama ako kay Nida para sa pagja-job hunting niya. Doon po lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Madalas kaming nagiinuman kaya lang sa tuwing napapasukan ng alak, ang sistema ko ay lalo po akong nagiging marupok. Kapag lasing nga kami ni Nida ay may nangyayari sa amin, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy po ang paghahanap namin ng trabaho ni Nida at hindi nagtagal ay pareho kaming natanggap sa isang BPO company. Balik call center ako at nang mga panahong yon ay may nangyayari pa rin po sa amin, papadudot. Kahit na sila pa rin ang LDR girlfriend niya. Unofficially ay napagkasunduan naming maging fubo ni Nida. Hinayaan ko na lamang po na ganon ang naging setup namin kaysa naman mawala siya sa akin sakaling itigil namin ang ginagawa namin. Ewan ko ba? Sobrang broken ko pa rin siguro sa past relationship ko. Kaya pumayag akong maging side chick na lamang. Alam ko po na hindi ko deserve ang ganong klase ng trato kahit nasa anong klase ng relasyon pero wala po akong nagawa. Nadaig po ako ng emosyon ko at ng pagiging people pleaser ko, papadudot. Dumagdag pa. Nasa bahay namin tumutuloy noon si Nida since kaibigan at katrabaho ang pakilala ko sa kanya sa pamilya ko. Pero isang araw ay nalaman ko po na naghiwalay na pala si Nida at ang girlfriend nito. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ako ng chance para maging girlfriend si Nida. Sobrang saya ko po noon kasi sa wakas ay girlfriend na ulit ako. Hindi ko inakala na mauuwi sa tototohanan ng pagiging mag-on namin ni Nida. Akala ko ay magiging forever fubo na lamang kami. Sinabi ko pa nga sa sarili ko noon na aalagaan ko na ang relasyon namin at hindi ko siya hahayaang mawala at iwan ako tulad ni Riri. Kaya nag-adjust ako sa ugali
at binigay kay Nida ang lahat. Sa katunayan ay kinuhanan ko siya ng motor na magagamit namin sa pagpasok sa trabaho at paggala kapag may date kami. Ako po ang naguhulog noon. Wala namang kaso kasi mahal ko siya, Papa Dudut. Kaya lang akala ko ay perfect na ang relasyon namin ni Nida hanggang sa nalaman kong niloloko pala niya ako. Ang motorsiklo na hinuhulugan ko ang siya mismong ginagamit niya para makipagkita sa babae niya. Nida, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Parang lumulutang ang isip mo eh. Tapos kanina ka pa nakatingin sa cellphone mo. May inaabang ka bang text o tawag? Wala. Napatingin lang ako sa phone ko. Bawal ba? Uy, sa wakas nag-reply din. Sinasabi ko na nga ba may ka-text ka eh. Ha? Wala to, no? Hindi ako naniniwala sa'yo. Akin na yung phone mo, patingin! MJ naman eh, huwag ka namang makulit. Wala lang to. Anong wala? Sobrang excited kang basahin yung message ng kung sino man nag-text sa'yo. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. Huwag mo naman sabihin yan. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Nagde-date nga tayo, di ba? Tayo yung magkasama. Tayo nga, pero nasa ibang tao naman yung isip mo. Ano, subukan mo ba mag-deny? Iyahampas ko yung cellphone sa mukha mo. Aminin mo na may iba ka na, no? MJ naman eh. Meron o wala lang ang gusto kong marinig, Nida? Okay, sige. Ang kulit mo eh. Para kung walang pinag-aralan kung magbunga nga. Kaya sige na, sasabihin ko na. Meron. Ano, masaya ka na ba? Sira ulo ka pala eh. Paano ako magiging masaya eh niloloko mo na naman ako? Aray! Huy, ano ba? Tigilan mo nga yan. Nasasaktan ako. Kulang pa yan sa pananakit mo sa akin, walang yaka. Ang kapal ng mukha mo na maghanap ng iba. Hindi ka na nakontento sa akin, nakuha mo pang lumandi. Ano magagawa ko? Nakakasawa ka na. Lalo na yung ugali mong pabebe. Ayoko na sa'yo kaya maghiwalay na tayo. Gusto mo maghiwalay tayo para maging kayo na ng bago mo? Kilala kita! Malamang may namamagitan na sa inyo habang tayo pa. Tapos ang lakas ng loob mong ikama ako. Ang kapal ng mukha mo! Wala akong pake. Makapal na kumakapal. At saka nasasarapan ka naman lagi ah. Kaya anong inaangal mo dyan? Buisit ka! Hayop! Oo na. Ako na ang masama at demonyita. Okay ka na? Tinanggap ko na ang papel ko sa buhay mo kaya pwede ba tanggapin mo na lang ang desisyon ko? Hihiwalayan na kita. Ayoko na sa'yo kaya bahala ka na sa buhay mo. Salamat na lang sa lahat. Huwag mo naman ako iwan. Please! Pag-usapan natin to. Ayusin natin to. Huwag mo ako iwan. Wala na tayong pag-uusapan at hindi na maaayos yung relasyon natin. Kaya mabuti pa, simulan mo na mag-move on. Magalit ka sa akin kung gusto mo para makalimutan mo ko kagad. Huwag mo na akong hahabulin ha. Daig mo pang linta sa pagiging clingy mo. Nakakairita ka. Parang gumuho po ang mundo ko matapos kong malamang iniiputan ako sa ulo ng babaeng minahal ko ng husto, Papa Dudut. Pero sa kabila ng sakit at sama ng loob na nararamdaman ko ng panahon na yon, ay nakauwi pa rin ako sa bahay namin nang hindi nagbe-breakdown. Naisip ko na baka kasama ko si nanay noon at sinusuportahan ako mula sa langit hanggang sa makarating ako sa amin. Pag-uwi ko ay doon na po ako umiyak ng husto at ibinuhos ang feelings ko. Nataranta po si tatay sa mga nangyari at kaagad niya akong niyaka, Papa Dudut. Ilang minuto rin niya akong pinatahan bago ako nagkwento kung ano nga ba ang nangyari. Nagalit siya kay Nida pero mas nanaig po ang pag-worry niya sa akin bilang magulang. Kaya kahit papaano ay nagpapasalamat ako ng husto. Dahil nasa tabi ko siya ng panahon na yon. Sinabi ko po kay tatay na kailangan ko ng tulong kasi parang mababaliw na ako. Suicidal na po ako noon, Papa Dudut, kaya dinala niya ako sa isang psychiatrist at ng mga panahong yon ay umalis na sa bahay at sa pinagtatrabahuhan namin si Nida. Kaya mas nahirapan akong umusad. Pero sa tulong ng doktor at sa reseta niyang gamot ay unti-unti pong bumuti ang disposisyon ko sa buhay. Ang swerte ko na lang din sa part na hindi ako sinukuha ng manager ko
sa trabaho dahil pinaubos na lang niya ang leave credits ko sa mga panahong hindi ako pumapasok sa trabaho. Dahil naka-work from home setup naman ako noon ay hindi ako masyadong nahirapan. Bukod doon ay kasama ko pa ang pamilya ko na masasabi kong naging solid support system ko ng panahong yon, Papa Dudut. Nak, pwede ba kita makakausap? Sige po, Tay. Tara, tabi po tayo dito sa sofa. Salamat, Nak. Hindi ka naman siguro matutulog pa, no? Baka lang kasi naistorbo kita eh. Hindi pa naman po, tsaka wala naman po akong ginagawa. Ano pong meron? Bakit niyo po ako gustong makausap? Gusto lang kitang kumustahin. Akala ko naman po may nangyari ng kung ano. Medyo umokay na po ako, Tay. Pero minsan, pakiramdam ko bumabalik ako sa umpisa. May mga pagkakataon na umiiyak ako bago ako matulog kasi hindi ko mapigil yung isip ko sa pag-overthink. Ano bang mga iniisip mo? Marami po pero more on yung trauma ko po sa mga past relationship ko. Naisip ko po na baka hindi ko deserve na makatagpo ng babaeng magmamahal sa akin ng totoo. Na lahat ng nakikilala ko ay sasaktan at iiwan lang ako. Katulad ng ginawa sa akin ni Riri at Nida. Huwag mo sabihin yan. Kasi naniniwala ako na darating din ang araw na makikilala mong taong hindi ka sasaktan at iiwan. MJ anak, tatay mo ko. Higit kanino man, ako nakakakilala sa'yo. Masunurin kang anak, mapagmahal. Kaya maswerte ang magiging kapareha mo sa klase ng pag-ibig na meron ka. Kahit na nabigo ka sa una at sa ikalawa, huwag mong akuin ang sisi sa lahat na nangyari o hindi man kayo nagtagal. Lalo na kung pilit mong inaayos ang sarili mo. Tay naman, huwag niyo po akong paiyakin. Hindi naman kita pinapaiyak ka. Hindi raw pero nakakatouch po ang mga sinabi niyo. Alam niyo ba na kapag kayo nagsabi, naniniwala ako? Dapat lang kasi tatay mo ko. Salamat sa suporta, Tay ha. Kahit nung sinabi ko sa inyo na bye ako, hindi kayo tumigil sa pagsuporta sa akin. At hindi ako mapapagod na ipaalala sa'yo na mahal kita. At nasa tabi mo lang ang tatay, maging sino ka man. Para sa akin, ang pagiging magulang, ang dakilang tungkulin na sinumpaan kong tanggapin, simula nang ipanganak kayo ng nanay nyo. Kaya basta hindi masama ang ginagawa nyo at hindi kayo mapapahamak, nandito lang ang tatay sa likod nyo. Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga pinagdadaanan mo anak, kaya mo yan. Kaya ko po kasi nasa tabi ko po kayo, Tay. Payakap nga po. Halika nga rito. Ang laki-laki na ng bunso ko. Pero Tay, ako pa rin ang baby sa pamilya natin ha. Aba, oo naman. I love you po, Tay. Walang kapantay at kondisyon ang pagmamahal ng magulang sa anak. At yun po ang napatunayan ko dahil sa tatay ko, Papa Dudut. Malaki po ang bahagi na ginagampanan niya para tuluyan ako makapag-move on sa nakaraan ko at para maayos ang disposisyon sa buhay. Bukod doon ay malaki rin ang naitulong sa akin ang mga therapy session ko dahil nakapag-focus ako sa sarili ko at mas kumalma ang mataas kong emosyon. Nakipag-reconnect na rin po ako sa mga dati kong kaibigan para kumustahin sila at mag-sorry sa pang-ghosting ko sa kanila noong busy ako sa love life ko. Humingi rin ako ng tawad sa manager ko nang bumalik ako sa trabaho at nangako na pagbubutihin ko na ang trabaho para makabawi sa kanya at sa kumpanya. Nagbunga naman yon nang maging top performer ako ng ilang beses sa team namin. Kaya marami po ang naging proud sa akin. Dahil kumikita na ako ay nakapag-ipon po ako para may pagawa ang sahig ng bahay namin, bagay na labis na kinatuwa ng tatay ko. Totoo po na kapag inuna mong mahalin ang sarili mo ay sunod-sunod na rin ang darating na mga magagandang bagay sa buhay mo. Papa Dudut, hindi na po naalis sa isipan ko ang sinabi sa akin ni tatay noon na meron daw pong taong darating sa buhay ko na mamahalin ako. Muli ay sumubok po ako makipagkilala hanggang sa dumating po sa buhay ko si Rose
na hindi nagtagal ay naging girlfriend ko. Graduating student po si Rose sa isang medical school at may kalayuan ng lugar na tinitirhan niya. Pero sa kabila ng lahat ay hindi po ako nakaramdam ng alinlangan. Bukod doon ay kilala po ako ng family niya at legal po ang relasyon namin. Priority po namin ang isa't isa kaya alam kong secure ang pagmamahal ko kay Rose. Pag nakagraduate na si Rose at nakapag-board exam ay saka ko naman siya ipapakilala sa tatay ko. Papa Dudut, gusto ko pong i-share sa mga kabarangay natin ang isa sa mga pinaka-importanteng aral sa buhay na natutunan ko mula sa pinagdaanan ko. Yun po ay ang matuto tayong humingi ng tulong kapag hindi na natin kaya. Ang mga tamang tao ay hindi magsasawang alalayan tayo at samahan hanggang sa bumuti ang ating kalagayan at pakiramdam. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ko. God bless po sa inyong istasyon and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, MJ. Ang totoong umiibig ay kayang tiisin lahat para sa taong minamahal niya. Pero minsan ay dumarating din tayo sa puntong hindi na natin kinakaya ang laban at ang tanging pagpipilian na lamang ay ang sumuko. Ikaw, kapuso, nasubukan mo na bang magtiis sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, bago po ang lahat, ang mga pangalan at mga kaganapan sa istorya na ibabahagi ko sa inyo ay pinalitan ko po para na rin sa privacy ng aking pamilya. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jason. 30 years old at nagtatrabaho ako sa isang bar sa Pampanga. Nagkaroon ako ng asawa, si Camille, na nakilala ko sa isang youth seminar sa aming simbahan. Maganda si Camille, Papa Dudut, matalino siya at makulit. Dahil sa youth seminar na yon ay mabilis akong napalapit sa kanya at agad kaming naging magkaibigan. Lagi niya akong ini-invite noon na magpunta sa Maynila para mamasyal. May kaya kasi ang pamilya niya kaya tuwing lumalabas kaming dalawa ay nililibre niya ako sa mga gastusin tulad na lamang po ng pagkain at ng pamasahe. Masyadong matapang ang personality ni Camille, Papa Dudut. Malayo siya sa pagiging mainhin at sa katunayan ay may pagkadominante at diktador siya. Kung anong gusto niya ay lagi niyang nakukuha at kailangang ginagawa. Dahil palagi niya akong nililibre noon ay naging sunod-sunuran ako sa kanya. Ginusto ko na ang lahat ng yon dahil sakalang naman ako nakakatikim ng karangyaan tuwing kasama ko si Camille, Papa Dudut. Oh, ano yan? At hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Sigurado kang libre mo to ha? Wala akong pera. Oo nga. Lagi naman kitang nililibre eh. Hindi ka pa nasanay. Sanay na pero syempre, ayoko rin namang mag-expect lalo na kung di mo naman sinabi. Mas maganda na yung sigurado. Ano ka ba? Automatic na yon. Salamat. Kung ganon, lalantakan ko na tong spaghetti at manok. Wala nang bawian ha? Sige, kumain ka lang dyan. Nga pala, ba't ba gustong gusto mong lumabas? Alam kong marami kayong pera pero parang hindi naman maganda na araw-araw kang gumagastos. Anong maraming pera? Hindi naman kami mayaman, sakto lang. Hindi mo sinagot yung tanong ko eh. Ano bang tanong? Sabi ko, ba't gustong gusto mong lumabas? Lagi kang lumuluwas. Wala lang. Ayokong pumirmi sa bahay eh. Siyempre, kailangan nating gumala habang bata pa tayo kasi hindi na natin yan magagawa kapag uugod-ugod na tayo. Kung sa bagay, tama ka naman. Di ba? Kaya wag ka nang masyadong maraming tanong dyan. Nagtatanong lang naman eh. Ako, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Kailan ka naman magkaka-girlfriend? Bakit mo naman biglang natanong yan? Curious lang ako. Wala ka pa bang nagugustuhang babae? Meron naman. Ako ba yan? Ano?
Hindi ah. Nakakatawa. Saka kumakahindi ka parang may pandidiri ah. Saka bakit hindi mo ako gusto? Pangit ba ako? Hindi naman, pero ewan ko. May iba akong gusto eh. Hindi ba ako girlfriend material? Alam mo, maganda ka naman eh. Masaya ka kabanding, mabait, tapos mayaman pa. O bakit hindi mo ako gusto? Ano ka ba? Bakit ba ganyan mga tanong mo? Kasi gusto kitang maging boyfriend. Ha? Ako? Bakit ako? Bakit naman hindi? Hindi ko alam. Di ko kasi nakikita ang sarili natin na magkarelasyon eh. Kaibigan lang ang... Kaibigan lang ang tingin mo sa akin? Ganun na nga. Bakit hindi mo ako subukan? Kapag naging girlfriend mo ako, sure akong magbabago yung pananaw mo sa akin. Nililigawan mo ba ako? Oo, ayaw mo ba? Seryoso ka? Gusto kita, Jason. Kapag pumayag kang maging boyfriend ko, hindi lang pagkain ang matitikman mo. Pwede kitang bilhan ng mga damit, ng sapatos. Swerte ka na sa akin. Ayaw mo ba nun? Hindi naman pera ang habol ko sa babae. Kaya nga, hindi mo na kailangan maghabol sa akin. Ako na mismong magbibigay sa'yo. Ano, payag ka ba? Tayo na? Ha? Teka lang. O sige, pag-isipan mo. Papadudot, naisip ko noon na wala namang mawawala kung susubukan kong gawing girlfriend si Camille. Hindi man 100% ang pagmamahal ko kay Camille ay pumayag ako maging boyfriend niya. Katulad ng ipinangako niya, lahat ng gusto ko ay ibibigay niya. Binibilhan niya ako ng sapatos noon, mga damit, accessories at kung ano-ano pa. Siguro wala na siyang ibang bagay na pwede pang pagkagastusan kaya sa akin na lamang niya winawaldas ang pera ng kanyang mga magulang. Dahil hindi naman ako mayaman na tulad ni Camille ay sinubukan kong maghanap ng trabaho. Nakakuha naman po ako ng trabaho sa Maynila kung saan ay kinakailangan kong umupa sa isang boarding house. Paglipat ko sa Metro Manila ay nagulat na lamang ako na sumama sa akin si Camille. Naisip niya na maganda kung mag-live-in na raw kami. Nung una ay nag-alangan ako, Papadudot, dahil hindi alam ng mga magulang ni Camille na lilipat siya sa boarding house kung saan ako nakatira. Pero dahil mapilit si Camille ay no choice ako kundi ang pumayag sa gusto niya. Sa loob ng isang taon ay nagsama kami ni Camille sa isang bubong. Kung ano na noon ang ibinibigay niyang rason sa mga magulang niya para lamang makapirmi sa Maynila kasama ako. Sa pagsasama naming dalawa, Papadudot, ay nabuntis ko po si Camille. Itinago namin ito sa kanya-kanya naming pamilya. Pero hindi rin naman nagtagal ang sekreto namin yon dahil bigla na lamang noong nagpakita sa boarding house ang mga magulang ni Camille. Oh, Camille! Anong ginagawa mo rito sa labas? Wala, nagpapahangin lang tsaka hinihintay kitang makauwi galing trabaho. Ang sweet mo naman. Siyempre, na-girlfriend ka ng mabait eh. Halika na, tara na sa loob. Camille! Uy, Pa? Anong ginagawa niyo rito? Dito lang pala kita mahanap. Bakit hindi mo sinasagot mga tawag ng mama mo? Wala naman akong natatanggap na tawag galing kay mama. Paano niyo po nalamang nandito ako? Hindi mo na kailangan malaman kung paano kita nahanap. Ano? Wala ka na ba talagang plano umuwi? Pa, dito na po ako nakatira. Hindi na ako uuwi sa atin. Ano pinagsasabi mo? Kaya mo bang buhayin ang sarili mo? May trabaho ka ba para sustento ang mga pangailangan mo? May kasama naman ako eh. Kasama ko po si Jason. hello po sa inyo. Sino ka naman? Boyfriend ko siya. Ano? Anong boyfriend? Nagsasama ba kayo ng lalaki to sa isang bubong? Huwag mo sabihin sa akin na sa loob ng isang taong wala ka sa bahay. Itong lalaki to kasama mo. Ganun na nga po. Kami pong dalawa ang magkasama ni Camille. Huwag kang sumagot. Hindi kita kinakausap. Pa naman! Huwag naman kayong ganyan kay Jason! Sagutin mo ako. Dito ko ba nakatira kasama ang lalaking to? Opo! Walang iya. Kung hindi ko pa kinausap ang tita mo, hindi ko malalaman na hindi ka pala sa kanya nakatira. Kailan pa kami pinaglolo ko ng mama mo, ha? Sir, maayos naman po ang buhay ni Camille dito. Sabing hindi kita kinakausap. Manahimik ka! Pa naman! Bakit ba kayo galit? Sino bang hindi magagalit? Ang tagal mong hindi nagpakita sa amin. Tapos malalaman kung nakatira ka sa isang bubong kasamang lalaking to.
na hindi man lang namin kilala. Mabait po si Jason. Wala akong pakialam kahit na santo pa siya. Halika na, umuwi na tayo. Sasama ka sa akin. Teka sir, nasasaktan po si Camille. Huwag kang makialam dito. Hindi ko pwedeng iwan si Jason. At bakit naman? Dahil buntis ako. Magkakaroon na kami ng anak. Ano? Magkakaroon na po kayo ng apo. Ikaw lalaki ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Sandali lang po. Hindi po namin sinasadya na mangyari to. Walang kasalanan si Jason. Painggan mo ng maigi itong sasabihin ko. Uuwi ang anak ko sa ayaw mo at sa gusto mo. Kapag hindi siya sumama sa akin, ikaw ang ipapupulis ko. Papa Dudut, wala na ako nagawa kundi ang hayaang bumalik si Camille sa Pampanga. Sobrang galit sa akin noon ng tatay niya at ayaw ko rin namang palakihin pa ang galit niya sa akin, kaya hindi na ako lumaban pa, Papa Dudut. At dahil buntis ang girlfriend ko ay napilitan akong mag-resign sa trabaho para samahan si Camille sa probinsya. Kina Camille na rin ako tumira noon para mabantayan at maalagaan siya habang nagdadalang tao, Papa Dudut. Kasabay ng pagbubuntis ni Camille ay pinilit ng mga magulang nito na ikasal kaming dalawa. Papa Dudut, ayoko man sanang ikasal noon dahil tingin ko'y masyado pa akong bata ay wala akong choice dahil nakabuntis ako. Katulad ng dati ay naging sunod-sunuran ako sa mga gusto nilang mangyari. Kasama ang parehong magulang namin ni Camille, Papa Dudut, ay kinasal kaming dalawa ni Camille sa tulong ng aming mayor. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng kaunting handaan kasama ang mga malalapit na kaibigan at mga kapitbahay nila Camille. Gusto ko rin sanang enjoy ang reception namin kaso nga lang ay nadismaya ako noong pagbawalan ako ni Camille. Inalok kasi ako noon ng mga bisita na makipag-inuman para na rin makipag-bonding sa kanila pero ang ginawa ni Camille ay kinulong niya ako sa kwarto. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya, Papa Dudut. Ang hindi ko alam ay pahiwatig na pala yun ng totoong ugali ng bagong pamilyang pinasok ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Simula nung ikasal kami ni Camille ay saka ko lang na-realize ang totoong ugali ng babaeng pinakasalan ko. Hindi pwedeng humindi sa kanya, Papa Dudut. Kailangan lahat ng utos niya, lahat ng gusto niya ay sinusunod at ginagawa ko. Kapag sinuway ko siya ay nagtatantrums siya. Minsan nga ay nasasaktan pa niya ako. Hindi ko naman siya kayang labanan dahil nakatira ako sa pamamahay ng kanyang tatay. Inintindi ko na lamang si Camille noong mga panahong yon dahil alam kong buntis siya at malimit ang mood swings sa kanya. Sa loob ng 9 na buwan ay hinayaan ko lamang si Camille sa mga gusto niya. Lahat ng hiling niya ay pilit kong ibinigay kahit na minsan ay labag na ito sa kalooban ko. Pinagtawanan nga ako ng tatay niya dahil under desaya daw ako. Takusa o takot sa asawa pero ang totoo niyan ay ayaw ko lamang siyang patulan dahil may respeto ako sa mga magulang niya at hindi rin naman talaga ako pumapatol sa mga babae. Lahat ng ginagawa nila sa akin ay nilulunok ko na lamang dahil gusto kong makasama ang magiging anak ko. Alam ko kasing kapag nilabanan ko si Camille ay baka eto pa ang maging dahilan para palayasin ako ng biyanang ko sa pamamahay nila na matagal na nilang gustong gawin sa akin noon, Papa Dudut. Lang. Ang tagal mo namang mamalengke, kanina pa ako naghihintay sa'yo. Saan ka ba bumili ng prutas sa Mindanao? Pasensya ka na, naghanap pa ako ng mangga eh. O may nabili ka ba? Wala nga eh. Wala na raw kasing mangga ngayon. Kumuha na lang ako ng orange. Ano namang gagawin ko dyan sa orange? Mangga nga ang gusto ko. Wala akong nahanap eh. Dried mango, gusto mo? Bibili na lang ako sa convenience store.
Manggang hilaw ang gusto ko, Jason. Ano bang mahirap intindihin doon? Bobo ka ba? Grabe ka naman makapagsalita. Masarap naman tong orange ah. Gusto mo ipagbalat kita? Ayoko nga ng orange. Ba't bang hina mong umintindi? Amin na nga yan. Palo ko sa'yo to eh. Ayoko ng orange. Manggang gusto ko. Oo na, maghahanap na ako ng mangga. Ibalik mo yung orange na yan. Nagsasayang ka lang ng pera. Sino naman kakain yan? Ibabalik ko na. Pero kung wala talagang mangga, anong pwedeng ipalit? May gusto ka pa bang iba? Alam mo, tumataas ang BP ko sa'yo eh. Ang simple-simple lang ng instruction ko. Sabi ko, ibili mo ako ng mangga. Camille, wala na ngang mangga ngayon. Gawan mo ng paraan. Paano ko naman gagawin yun? Alangan namang mag-magic ako. Ang sabi mo? Wala. Ano bang sinisigaw-sigaw mo dyan, Camille? Natutulog ako eh. Ito kasing si Jason ang hina ng kukote. Pinabibili ko ng mangga, orange ba naman ang inuwi? Eh kasi nga po. Magrarason ka pa. Pagsilbihan mo yung asawa mo. Alam mo, buntis eh. Opo. Tandaan mo, nangako ka sa akin na gagawin mo ang lahat para panindigan tong anak ko. Saan na napunta yung pangakong yon? Ginagawa ko naman po yun. Talaga ba? Hindi ko nakikita eh. Para manggalang hindi pa maibigay sa anak ko. Hindi ko pinalaki si Camille para lang mauwi sa walang kwentang lalaki, ha? Sorry po. O ano pag tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na. Dami pang satsat eh. Eto na, aalis na. O ano, Camille? Nagsisisi ka na ba sa mga naging desisyon mo sa buhay? Pinagpipilitan pa yung lalaking yun. Ano ngayon ang inabot mo? Hindi puro stress. Paang aga-aga, huwag niyo na muna akong sermonan. Gusto ko lang naman ng mangga eh. Papadudod parang alila na nga ang turing nila sa akin noon. Kabilat kanan ng utos na natatanggap ko. Minsan nga ay parang gumagawa na lamang sila ng paraan para may maiutos sa akin at pahirapan ako. Pero kahit ganoon ay never silang nakarinig ng kung anumang reklamo mula sa akin. Tiniis ko ang lahat para sa magiging anak ko. Alam ko na naghihintay lamang ang biyanang ko ng kaunting pagkakamali para magkaroon siya ng rason para ipagtabuyan ako. Hindi kasi niya magawa yon dahil kahit papaano ay mahal naman ako ni Camille at ayaw niyang mawala ako sa kanya. Kahit na minsan ay nasasaktan pa niya ako. Dumating ang araw na ipinanganak ni Camille ang panganay namin. Dumaan po siya sa C-section kaya medyo napamahal ang mga bayarin sa ospital. Dahil wala namang kaming parehong trabaho ni Camille at nakaasa lamang kami sa mga magulang niya, ay ang mga biyanang ko ang nagbayad sa panganganak ni Camille. Nangako naman ako sa kanila na kapag dumating na ang panahon na nakapag-ipon ako ay ibabalik ko sa kanila ang mga nagastos nilang pera. Akala ko noon ay nagmamagandang loob lamang ang mga biyanang ko kaya nila binayaran ang mga gastusin sa ospital. Yun pala ay may iba pa pala silang mga motibo. Gusto nilang akuin ang bata papadudot. Ipinagkait nila sa akin ang anak ko. Sa katunayan ay isang beses ko lamang yata nahagka ng sarili kong anak. Para bang tinanggalan nila ako ng karapatan na mahawakan ng bata. Silang nagbayad sa gastos kaya sila raw ang may karapatan sa anak ko, papadudot. Oh, baby Simon, bakit ka umiiyak? Iniwan ka ba ni Lolo? Oh, Tana, bubuhatin ka na ni Papa. Ang bait-bait naman ng baby ko. Ang pogi pa, mana sa tatay. Anong ginagawa mo sa bata? Akin na nga yan! Akin na! Dahan-dahan naman po. Tingnan mo, umiyak tuloy. Pakailamero ka kasi. Alam mo natutulog yung bata, ginugulo mo. Narinig ko po kasing umiiyak kaya ako siya binuhat. Yan! Diyan ka magaling! Puro ka dahilan.
Ikaw na nga may kasalanan. Magrarason ka pa. Hindi naman po Tumahimik ako... ka na ha. Sasagot ka pa eh. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nagustuhan sa'yo ni Camille. Hindi ka naman gwapo. Hindi ka naman mayaman. Batugan ka na nga. Aanganga pa. Aalis na po ako. Hindi. Dito ka lang. Makinig ka sa mga sasabihin ko para matauhan ka. Ayoko ng bobo dito sa pamamahay ko. Bobo ka ba? Sagot! Hindi po. Oh, ayun naman pala eh. Bakit hindi mo maintindihan yung utos ko sa'yo? Nalayuan mo tong bata. Di ba sabi ko sa'yo bawal mong lapitan to si Simon? Eh, anong ginagawa mo rito sa kwarto namin? Hindi ko naman po pwedeng gawin yun. Anak ko po yan eh. Anong anak? Hindi mo nga kayang bayaran yung mga gastos yung ipinanganak ng batang to. Huwag ka nang pumapel. Wala kang kakayanan para maging ama sa batang ito. Huwag naman pong ganun. Mas may karapatan po ako sa bata kaysa sa inyo. Anong sabi mo? Gusto mo palayasin kita rito sa pamamahay ko? Sumasagot-sagot ka na ngayon? Saan mo nakukuha yung tapang mo ha? Masyado naman po kasi kayo sa akin. Okay lang na ituring niyo akong walang kwenta. Pero wag niyo naman sanang ilayo sa akin yung anak ko. Gusto mo magpakatatay sa anak mo? Oo, sige. Bayaran mo lahat ng ginastos namin sa ospital. Idagdag mo na rin yung mga binili naming diaper at mga gamit ni baby. Babayaran ko naman po lahat yun. Naghanap na ako ng trabaho. Puro ka pangako eh, wala ka naman napapatunayan. Saka mo na sabihin yan pag may mahiharap ka ng pera sa akin. Sa ngayon, dahil wala ka pa rin kwenta, sa akin na muna itong batang to. Alam nyo, ang tagal kong tiniis tong pangmamata at pagmamalupit nyo sa akin. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako makakapayag na tratuhin nyo ako ng ganito. Anak ko yung hawak-hawak nyo. Lolo ka lang, tatay ako. Aba, tapang-tapangan ka ngayon ha? Ano pinaglalaban mo ha? Yang dugo mo na dumadaloy sa apo ko? Hoy, makinig ka sa akin, inutil. Wala kang karapatan sa anak mo. Lolo lang ako, tama ka. Pero ako may kayang bumuhay sa batang binuo ninyo. Itatak mo yan sa maliit na kokote mo. Oo, inutil na kung inutil. Ako na ang walang kwenta. Kayo na yung magaling. Lagi naman eh. Kahit anong gawin ko, wala akong laban sa inyo. Pero wag niyo pong mamalitin ang pagiging ama ko. Baguang ama lang ako sa paningin niyo pero ipaglalaban ko ang anak ko. Sige, gawin mo ang gusto mo. Tingnan natin kung saan naaabot ang tapang mo. Kung makapagsalita ka, akala mo may pagmamalaki ka. Wala ka pa sa kalingkingan ko, tandaan mo yan. Pwede ba manahimik kayong dalawa? Dinig na dinig sa sala yung away nyo. Para kayong mga tambay sa kanto. Pagsabihan mo tong hayop na tatay ng anak mo ha? Bumabas to sa bunganga eh. Hoy Jason, sabi ko, ilabas mo yung maruruming damit natin para laban mo. Wala na tayong may susuot. Anong ginagawa mo? Bakit nakikialam ka rito? Inaalagaan na nga ang anak natin, sila pa ang inaaway mo? Maeksena ka rin eh. Gusto ko lang naman makita ang anak ko eh. Oh, nakita mo na siya. Pwede bang lumabas ka na at simulan mo ng maglaba? Ay, kailan ka ba titino? Kailangan ba araw-araw kang utusan? Papadudot nung araw na yon ay nakaramdam ako ng sobrang panliliit. Matapos kong sagot-sagutin ang tatay ni Camille ay mas lalo pang tumindi ang galit niya sa akin. Naisip ko na lamang na sa halip na hayaan ko ang sarili kong magpaalila sa kanila ay umalis na lamang ako sa pamamahay nila. Agad ako nagayos ng gamit at kahit masakit man sa kalooban ko na iwan ang asawa at anak ko ay bumalik na muna ako sa amin. Makalipas ang ilang araw ay sinundan ako ni Camille sa amin para kausapin ang masinsinan, Papa Dudut. Humingi siya ng tawad sa mga inasal ng magulang niya. Kinumbinsi rin niya kung bumalik na lamang ako sa kanila pero hindi naman ako pumayag, Papa Dudut. Dahil gusto kong makasama ni Camille ay siya na mismo ang lumipat sa amin noon. Ang problema nga lang ay hindi niya nadala ang anak namin dahil ayaw itong ibigay ng mga biyenan ko. Gusto man naming ipaglaban ang anak namin ni Camille ay hindi namin ito nagawa dahil malaki pa ang pagkakautang namin sa mga magulang niya. Isa pa bilang respeto sa asawa ko ay ayoko rin namang makipag-away sa kanila. Total ay nasa magandang kalagayan naman ang bata kaya naman hinayaan na lang namin siyang manatili sa lolo't lola niya. Papadudot paminsan-minsan ay dinadalaw na lamang namin ang bata at pumapayag naman sila.
Tumagal din ng ilang taon ang pagtira ni Camille sa amin. Sa loob ng mga taong yon ay nabuntis ko po ulit si Camille, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mabuntis sa ikalawang pagkakataon si Camille ay muli siyang bumalik sa kanyang mga magulang. Kinumbinsi rin niya akong sumama sa kanya, Papa Dudut. At sa pagkakataong yon ay pumayag naman ako. Nagulat nga ako dahil noong bumalik ako sa poder na mga biyenang ko ay naging mabait sila sa akin, Papa Dudut. Parang himala na umayos ang turing nila sa akin at bukas palad nila akong tinanggap muli sa kanilang pamamahay. Para hindi maging pabigat ay naghanap ako ng trabaho at nakapasok naman ako sa isang bar. Nagsimula po ako mag-ipon para sa panganganak ni Camille. Ayoko rin naman na may masabi ulit ang mga biyenang ko kaya naman pinatunayan ko sa kanilang deserving akong maging asawa at anak sa mag-iina ko. Ilang buwan din na naging maganda ang pakikitungo sa akin ng pamilya ni Camille. Ang akala ko noon ay maayos na ang lahat pero akala ko lang pala ang lahat ng yon, Papa Dudut. Matapos kasing ipanganak ng asawa ko ang ikalawa naming baby ay bigla na lamang bumalik sa dating ugali nila ang mga magulang ni Camille. Katulad ng nangyari sa nauna ay parang umiepal na naman sila sa pag-aalaga sa anak ko. Gusto nila na sila na ang umangkin sa bata. Sa pagkakataong yon ay hindi na ako pumayag at agad kong kinausap si Camille tungkol doon, Papa Dudut. Camille, nasan yung mga bata? Maaga silang lumabas, pinasyal sila ni na mama at papa. Ganun ba? Oo, bakit? Dadalhin ko sana sila sa bahay. Gusto na raw ulit silang makita nila nanay at tatay eh. Sabihin mo sa susunod na lang. Nag-promise kasi ako sa mga bata na ipapasyal ko sila ngayong araw. Dadalhin ko sana sila sa lolo't lola nila eh. Nakaalis na nga sila, di ba? Wala na tayong magagawa. Alam naman nila na dadalhin ko yung mga bata eh. Kagabi ko pa sila ipinaalam. Umuo naman sila tapos bigla-bigla. Mamamasyal sila nang di tayo sinasabihan. Sa susunod na nga lang. Next week, pwede. Kung gusto mo, samahan ko pa kayo. Ay, O ano na naman? wala. Huwag mong sabihin galit ka na naman dahil doon. Gusto lang namang ipasyal nila papa ang mga anak natin eh. Hindi ko naman minamasama yun. Kaso nga lang parang napapansin ko na inilalayo na naman nila yung mga bata sa atin eh. Alam mo Jason, gumagawa ka lang ng sarili mong issue. Gawa-gawa lang ba talaga yung sinasabi ko? Hindi mo ba napapansin na parang may binabalak na naman ang mga magulang mo? Bakit ba ginagawa mong kontrabida mga magulang ko? Wala naman silang ibang ginawa kundi alagaan at mahalin yung mga anak natin ah. Bakit sa'yo parang sila yung masama? Dapat nga magpasalamat ka kasi may nag-aalaga sa kanila habang nasa trabaho tayo. Malaki naman ang pasasalamat ko sa ginagawa nila. Ang ayoko lang, yung parang inaagawan nila tayo ng responsibilidad. Alam mo sobrang sensitive mo. Lahat na lang sa'yo may ibang dating. Yung mga tao na nga ang nagmamalasakit, hindi mo man lang ma-appreciate yung effort nila? Ayoko lang naman kasing maulit-ulit yung ginawa nila sa panganay natin noon. Inilayo nila sa akin yung bata. Ngayon, malayo na rin yung loob ni Simon sa akin. Lumayo sa'yo yung loob ng bata kasi iniiwan mo siya. Umalis ka, di ba? Tapos dahil sa'yo, napilitan akong sumama sa'yo para i-baby ka kasi nagtatampo ka sa mga magulang ko. Ikaw lahat ang may kasalanan nun, Jason. Kaya huwag mong ipasa sa ibang sisi. Paano ko naging kasalanan yun? Kung naging maganda sana yung pakikitungo sa akin ng nanay at tatay mo, edi sana hindi ako umalis. Wala sa pakikitungo yun, kundi nasa paninindigan. Daig mo pang babae eh. Alibasa, hindi mo alam nararamdaman ko. Alam ko yung nararamdaman mo at kung ako ang nasa katayuan mo ngayon, iintindihin ko ang sitwasyon. Hindi ako katulad mo na sarado na nga ang utak, makitid pa. Mag-aaway na naman ba tayo? Aba malay ko sa'yo, ikaw ang nagsimula eh. Ganda ng gising ko, umagang-umaga, nagre-reklamo ka? Gusto ko lang naman kasing ilabas yung mga bata. Lumabas na nga sila! Ano bang problema mo? Naku Jason, umalis ka na nga sa harap ko!
Baka kung ano pang masabi ko sa'yo, maglayas ka na naman. Pinapainit mo ulo ko eh. Ikaw ang asawa ko pero hindi mo man lang ako maintindihan. Ano sabi mo? Ngayon ako naman yung masama. Ako bilang asawa mo, naiintindihan mo ba ako? Iba kasi yung sitwasyon mo sa sitwasyon ko eh. Mas malala yung pinagdadaanan ko. O hindi, wag mo daanan. Sa totoo lang, wala naman talagang problema eh. Ikaw lang ang gumagawa ng problema. Kaalis na nga. Saan ka pupunta? Sa malayo! Yung hindi ko nakikita yung pagmumukha mo! Papa Dudut, alam ko naman na mahal ni Camille ang mga magulang niya. Pero minsan ay pilit siyang nagbubulag-bulagan sa mga hindi magagandang bagay na ginagawa nila. Nang araw na yon ay pinapili ko si Camille kung sino ba ang mas pipiliin niya. Ako o ang mga magulang niya. Sa kasamaang palad ay mas pinili ni Camille ang mga magulang niya kesa sa akin, Papa Dudut. Masakit para sa akin na hindi ako kayang ipaglaban ng asawa ko. Mas kinukonsinti pa niya ang mga ginagawang pangbabastos sa akin ng mga magulang niya. Matagal na panahon kong tiniis ang hindi magagandang bagay na ginagawa sa akin ng kanilang pamilya. Hanggang sa dumating sa puntong hindi ko na kinaya ang mga nangyayari, Papa Dudut. Umalis ako ulit sa pamamahay nila Camille pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako sinundan ng asawa ko. Sinubukan kong ipaglaban ang mga anak ko pero hindi ko sila nakuha. Nasa batas daw kasi na sa nanay mapupunta ang pangangalaga ng mga bata lalo na kung menor de edad pa lamang sila. Sobrang nalugmok ako noon nang mawala sa akin ang asawa at mga anak ko. Tuwing dinadalaw ko ang mga anak ko ay ayaw silang ipakita sa akin ang mga biyenan ko. Para bang tuluyan ang tinanggal ang karapatan ko sa mga anak ko, Papa Dudut. Para mawala ang kalungkutang nararamdaman ko ay ginugol ko na lamang ang oras ko sa pagtatrabaho. Dito ko na nga po nakilala ang bagong kaibigan na pumasok sa buhay ko. Oh mga pards, may iwan ko na kayo. Bahala na kayo dyan ha. Mauuna na ako umuwi. Hi, tapos ka na sa trabaho? Oo, katatapos lang. Bakit? Mabuti naman. Kanina pa kasi ako naghihintay eh. Hinihintay kitang matapos sa trabaho. Hinihintay? Teka, kilala ba kita? Hindi. Ako yung customer nyo kanina. Hindi mo siguro ako namumukaan kasi medyo madilim sa loob. Okay. Bakit mo naman ako hinihintay? May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Hinintay kita kasi gusto ko lang makipagkilala sa'yo. Ako pala si Ed. Jason pre. Naalala na kita. Kayo yung nagbigay ng malaking tip, di ba? Oo, kami nga yun. Salamat pala sa tip. Malaking tulong yun sa akin. Wala yun. Sige, mauna na ako. Sandali lang. Gusto pa sana kitang makilala kung okay lang sa'yo. Pero kung nagmamadali ka, okay lang din. Hindi naman ako nagmamadali. Pero bakit naman gusto mo ako makilala? Type mo ako, no? Parang masaya ka kasing kasama eh. Gusto ko lang makipagkaibigan sana. Ganun ba? Okay lang naman. Taga saan ka ba? Nangungupahan ako dito, malapit lang. Hindi ka taga rito? Hindi. Pero sa tagal kong nagtatrabaho dito sa Pampanga, parang taga rito na rin ako. Ano bang trabaho mo kung okay lang tanungin? Huwag mo nang tanungin. Sabihin na lang natin na kaya ako piniling magstay dito kasi komportable na ako sa trabaho ko. Mayaman ka siguro, no? Kaya ayaw mong sabihin. Hindi naman. Sakto lang naman yung sinasahod ko. Ikaw, may sarili ka na bang pamilya? Ako? Meron. Dati. Pero ngayon, di ko na sila kasama eh. Bakit naman? Mahabang kwento. Basta, ayaw sa akin ng mga magulang ng asawa ko. Parang pelikula pala kwento ng buhay mo. Bakit di mo sila ipinaglaban? Yung pamilya ko, pinaglaban ko naman sila. Ilang taon kong nilunok lahat ng pang-iinsulto at mababang trato nila sa akin. Hindi pa ba matatawag yun na ipinaglaban? Ayoko namang manghimasok sa buhay mo at ng pamilya mo. Kung tingin mo ipinaglaban mo talaga sila, wala na ako sa lugar para sabihing hindi.
Mahirap kasi makipaglaban kung mag-isa ka lang eh. Paano ka lalaban kung yung taong inaasahan mong maging kakampi mo sumusuporta sa mga taong nilalabanan mo? Nako, mahirap nga yun. Ikaw, ano namang kwento mo? Ako? Ano bang kwento ko? Ako kasi wala akong taong ipinaglalaban eh. Wala ka pang pamilya? Wala. Baka never na nga ako magkaroon nun. Bakit? Ayaw mo bang mag-asawa? Sabihin na lang natin na hindi ako makakapag-asawa at magkakaroon ng anak kasi… Ready ka na ba sa revelation? Bakla ako. Hindi ko inaasahan na magiging malapit ako kay Ed matapos ang pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Walang kaso sa akin kahit na bakla siya. Malaki kasi ang naitulong niya sa sitwasyon ko noon. Habang nagmo-move on ako sa pagkawala ng asawa at mga anak ko, ay siyang naging kasangga ko. Ang mga bagay na inaasahan kong gawin sana sa akin ni Camille ay si Ed ang nagbigay. Tinulungan din niya akong makabangon at magsimula ulit. Siya ang dahilan kung bakit masaya at maayos ang buhay ko sa ngayon. Ilang taon nang lumipas ay lumalim pa ang pagkakaibigan namin ni Ed, Papa Dudut. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya noon kaya sobrang nagulat ako noong umamin siyang may gusto siya sa akin. Saka ko lang din napagtanto na nagsimula ang pagkagusto ni Ed sa akin nung araw na nakipagkilala siya, Papa Dudut. Matagal na pala niya akong gusto pero noon lang siya nagkaroon ng tapang para magtapat. Hindi naglaon sa tagal ng pagsasama naming dalawa ni Ed ay unti-unti ko rin siyang natutunang mahalin. Hindi ko alam kung papaano nangyari yon, basta ang alam ko lang ay malaki nang naging parte ni Ed sa buhay ko. Ipinaramdam niya sa akin kung paano ang umibig at ibigin ng walang kapalit. Pumasok kaming dalawa sa isang relasyon, Papa Dudut, at hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami. Nakakalungkot lang na wala na akong balita kina Camille at sa mga bata. Sa katunayan ay gusto sana ni Ed na kontakin ko sila para sana sa sustento pero ayaw na talaga akong makita ni Camille. Umasa na lamang ako na balang araw ay muli kong makita ang mga anak ko at panalangin ko na sana'y hindi nila ako makalimutan bilang ama nila. Yun po ang aking kwento, Papa Dudut, at maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa pagbasa at pagtampok sa kwento ng aking buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Jason.